naman, hindi pa trending lang, pero ito nag-trending ito very recently. Although, official na pong naglabas ng statement ang kumpanyang Phoenix Petroleum matapos ng pag-usapan sa social media ang sinasabing drawing lang na lifetime free fuel na ibinigay ng naturang fuel company kay Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Kasi nga naman, itong manager ni Heidelin na nangangalang Noel Ferrer, isang kilalang showbiz radio host at manager, parang may pag-akusa siya sa petroleum company na parang drawing lang, quote-unquote, na kanyang ipinost sa kanyang social media account na Facebook bilang tugon sa nag-viral na statement or parang post din ng mga motorista na sinasabing sana all daw ay kagaya ni Heidelin na merong lifetime sana all na merong lifetime free fuel na ipinagkaloob nga or binigay bilang incentive nitong petroleum company na ito na Phoenix. At tapos sinagot nga ito ni Mr. Ferrer na parang drawing lang di umano kasi nga parang hindi naman daw tinupad or natupad ang ganong incentive na ibinigay or ipinangako after nga manalo ni Heidelin sa 2020. Kailan nga ba siya nanalo ng kanyang sa Tokyo Olympics ng 2020, Tokyo Summer Olympics ng 2020 nga sa weightlifting. Siyang kauna-unahang Pilipino na nagkaroon ng gold medal mula sa Olympics na talaga namang for the longest time since noong 1930s nagpa-participate na tayo pero parang pinaka nakuha lang natin na medalya ay silver ba or bronze whatsoever. But anyway, bilang gold medalist, itong Phoenix Petroleum Company nangako na magbibigay ng incentive ng lifetime. At dahil nga sa nangyayari ngayon ng giyera sa Middle East at lahat po tayo naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng crudo, ng oil, ng langis at kung ano pa mang ginagamit natin sa ating mga sasakyan, anong tawag dito? Parang naalala ng sambayanan yung incentive na yon na ipinangako nga ng Phoenix. Doon nga sa naging post ni Mr. Ferrer, may pasaring pa itong kaninong lifetime free fuel kaya nila ibinigay o sinong tao kayo binigyan nila ng ganon. Sabay diin na ang naturang incentive ay kusang ibinigay at ipinahayag pa sa publiko ng Phoenix Petroleum. Pahabol pa nga ni Mr. Ferrer sa kanyang FB post, sana daw matuto tayong bigyan ng importansya, hindi lang ang mga salita at pangakong binitawan, kundi ang pagpapahalaga sa mga atletang naghatid ng karangalan sa bansa. Tapos ang ganda nung yung quote niya talaga, kinunik niya sa politika, sabi talaga ni Mr. Ferrer, lifetime fuel supply sa first Filipino Olympic gold medalist. Pagpapabalik sa Pinas, kina Zaldico at Harry Roque at sa Senador at sa Senado kay Bato, pagpapanagot ng COMELEC sa campaign donations, pagpapakulong ng Big Fish sa flood control scandal, puro drawing, bahagi pa ng pag-shoutout ni Noel Ferrer. Ngayon, sa opisyal pong pahayag na inilabas ng fuel company, klinaro nga po nilang ang free fuel for life incentive na ipinagkaloob nila kay Diaz ay may visa lang or may visa lamang sa mga panahong ang kumpanya at si Heidelin ay mananatiling naka-align. Sa dalawang pahinang naturang official statement po ng Phoenix na lumabas na sa napakaraming platform at sa mga legit at mainstream media, sinasabi nila na matagal na silang sumusuporta sa mga atletang Pinoy. At kahit hindi pa man nananalo ng gintong medalya si Heidelin noon nga pong 2020 sa Tokyo Summer Olympics sa Japan, sinusuportahan na nila ito. Sabi pa sa pahayag, and I quote, Phoenix Petroleum has always held our athletes in the highest regard and remains proud to have supported them through the years. Na nagsasaad din po ito na before
Nag-o-organize po sila ng mga donation drive para sa mga atleta as early as 2018. Kasama na po ang pagbibigay nila ng allowance kay Diaz noong 2019. Sabi pa sa statement ng Phoenix, matapos mapanalunan ni Diaz ang historic Olympic gold, ang Phoenix Petroleum ay nagkaloob ng 5 million cash donation kay Heidelin. Binigyan din nila ng 3 million cash ang bawat isa na nakakuha ng silver medal gaya ni na Carlo Paalan at Neshi Petesio. At 1 million naman para sa bronze winner na si Yumir Marshall. And I quote sa kanilang statement, as the sole gold medalist, excuse me, Diaz was awarded with the free fuel for life donation while the rest enjoyed their respective allocations for a limited time. Umabot nga daw po ng 2 taon at inacknowledge ito ng manager ni Heidelin ang naging magandang ugnayan ng Phoenix at saka ni Heidelin na nahinto lang at naputol dahil sabi sa statement, the athlete or si Diaz entered into a contract with another petroleum company. Sabi pa, upon acknowledging receipt, she was asked if she could share about the donation online. She declined, citing that she recently entered into a contract with another petroleum company. She soon ceased communicating with us. Pahayag po yan sa statement na inilabas ng Phoenix Petroleum. Nirespeto daw nilang naturang desisyon ni Heidelin na simpleng nanindigan sa mga kondisyones ng firm gaya ng brand alignment. At dahil nakipag-partner na nga daw po si Diaz na maituturing na competing brand, okay, pareho yung oil company ang usaping ang arrangement na sinasabi could no longer continue under the same terms. Tama nga naman. Kaya nagtataka daw ang Phoenix Petroleum kung bakit ngayon lang sumulpot ang usaping ito sa gitna ng patuloy na krisis sa fuel prices. Sabi nila pa, we fulfilled our commitments. At pinapahayag po nila na nagkaroon sila ng disappointment sa ginawa ng manager ni Diaz na hindi man lang daw po nag-effort na makipag-communicate sa kanila bago isinapubliko ang sinasabing drawing lang na pangako. Yun. Sa gitna pa rin ng iskandalo, pinagmamalaki ng Phoenix Petroleum na proud pa rin sila sa pagbibigay suporta sa mga Pinoy athletes at nananatili silang nagbibigay ng mataas na respeto kay Heidelin Diaz at iba pang atleta na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa. So nagkagulo dito, nagbalanse kasi nung umpisa, nung linalabas ni Mr. Noel Ferrer yung kanyang sagot doon sa nag-viral ng question at parang ikinaiinggitang lifetime free fuel ni Heidelin ng mga motorista, naging sagot niya yun at sinabi nga niya na parang drawing lang. And naglabas pa siya ng huling statement na kasi after maglabas ng statement itong Phoenix Petroleum, parang natigalgal. Inuumpisa kasi kumampi ka na Heidelin yung sambayanan, pero nung naglabas ng official statement ang Phoenix, nahati. Kasi nga lumalabas doon na parang, oo nga naman, gusto mo makinabang ng lifetime free fuel, lifetime habang buhay para sa sasakyan mo, pero pumirma ka ng kontrata para maging ambassador o endorser ng kalaban o na matatawag nating kalaban dahil para yung oil company at parang hindi man lang daw niya in-inform na may ganun siyang kontrata o pipirmang kontrata itong Phoenix. Kaya nadamay siyempre at ang negatibong impresyon napunta sa manager kasi parang anong ginagawa mo as manager, parang hindi mo naman yata alam ang mga ganyang kondisyones kasi granting daw na incentive yon at hindi naman yun matatawag na tie up or hindi naman siya endorser nitong Phoenix Petroleum, pero parang common sense na binigyan ka ng ganong incentive for lifetime. Tapos syempre ang hinihingi lang naman nila sa'yo is parang ma-associate ka dahil may lifetime free fuel benefit. Syempre ma-associate ka talaga doon sa kumpanya na yon. At para pumirma ka sa kalaban or sa ibang oil company, anong tawag natin daw doon kung hindi pa mabastos o pag-disrespect. Kaya
yung humihingi na parang irespeto naman yung usapan, panagutan naman, panindigan, ganyan-ganyan. Teka lang naman daw, sino ba naman daw ang hindi nagbibigay ng kaukulang respeto at pananagutan or yung tawag doon, pag standby doon sa sa sinasabi nating kasunduan kung kasunduan man 'yan. So yun lang, hindi naman yata nire-require na syempre kung bibigyan ka ng lifetime, associated sa yung produkto. Kung tapos biglang paperma ka ng kontrata sa iba para yun ang i-endorse mo, ano yun? Parang katangahan naman malaki yata yung gano'n, di ba? So yun lang po yung take namin dito at sana nailahad namin ng balanse ang mga panig ng bawat isa. Although si Heidi Lynn, as of now, as we podcast this or vlog this, ay wala namang sinasabi kasi ang lahat po yan ay nagsimula lang at ang punot dulo doon sa naging sagot ni Mr. Noel Ferrer doon sa mga naiinggit na mga tila naiinggit na mga motorista dahil nga sana all nga daw ay kagaya ni Heidi Lynn Diaz na mayroong lifetime free fuel dahil sa krisis ngayon na nangyayari, apektado ang Pilipinas. Sa buong mundo yan nagaganap apekto dahil ang karamihan nga po ng pinagkukuhanan natin ng oil or ng gas o energy fuel na yan ay diyan sa Middle East kung saan may gyerang nagaganap between Iran and US. O yun, manalangin pa rin po tayo at sa lahat ng mga ating mga special shout out dyan kay Lani Chulenko Michel, Ate Josie Johnson, kay Lunita de Dios Katsuki, kay Marietta Green, at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, sa mga nagbabasa ng Bulgar at Hataw, Bistado, lumabas na rin po yan. And very soon, hindi ko alam, at pinagaganda yata ng pinagagandang exposure natin sa Abante Radio at saka sa Billionaire News Channel. Aabangan po natin yan. At sa lahat ng mga sponsors ko, Ideal Vision, Simas Philippines, MWell, Mama Shakeable Revilla, Colonel Jundi Mayuga, mga kasamahan sa Faces and Curves, at sa inyong lahat po, nagmamahal, unbearable. Hindi ako naubusan ng energy, pero apektado rin ako sa gas. May bagong insight.